Paano kung matagpuan mo ang pintuang magdadala sa iyo sa isang mundo na hindi mo kailanman inaasahan? Ang mundo ng mga makapangyarihan, ang mundo ng mga engkanto. Ano ang gagawin mo? Ito ang kwento ni Anastasia, isang ordinaryong dalaga na biglang nahila sa isang hindi pangkaraniwang mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtutulak sa akin na pumunta sa kakohian sa likod ng aming bahay. Gabi nun, tahimik ang paligid, at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng ilaw sa aking dinaraanan. Pakiramdam ko, may bulong na tumatawag sa akin mula sa gubat. Mahina, ngunit napakalinaw. Habang naglalakad ako, may nakita akong kakaiba. Isang pintuan na nakatayo lang sa gitna ng mga puno. Wala itong nakadikit na dingding o kahit anong suporta. Mukhang lumang-luma ito. Gawa sa kahoy, ngunit may kumikislap na ukit sa gilid nito na tila mga bituin. Lumapit ako at bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na parang bumalot sa akin. Nang ilagay ko ang kamay ko sa pintuan, naramdaman kong may kakaiba. Tila may buhay ito. At bago ko pa naisipang umatras, bumukas ito ng mag-isa. Sa pagbukas ng pintuan, nakita ko ang isang mundo na hindi ko maipaliwanag. Puno ng mga puno na mas mataas kesa sa anumang nakita ko. Mga bulaklak na kumikislap na parang mga alitaptap at isang ilog na ang tubig ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Para itong paraiso. Pumasok ako, hindi na nagdalawang isip pa. Ngunit nang lumingon ako upang tignan muli ang pintuan, wala na ito. Tuluyan itong naglaho at naiwan ako sa gitna ng isang mahiwagang mundo na hindi ko alam kung paano ang daan pabalik sa mundo ko. Pagkatapos maglaho ng pintuan, napahinto ako sa gitna ng paraisong yon. Ang paligid ay napakaganda. Mas maganda kesa sa anumang nakita ko sa mundo ng mga tao. Ang hangin ay sariwa at malamig, puno ng mga amoy na parang pinaghalong bulaklak at bagong ulan. Sa paligid, may mga puno na tila kumakaway sa bawat ihip ng hangin, at ang mga bulaklak ay umiindayog na parang sumasayaw. Habang naglalakad ako, hindi ko maiwasang mapansin ang mga nilalang sa paligid. May mga ibon na may makukulay na pakpak, ngunit hindi sila basta mga ibon. Parang naglalaman ng liwanag ang bawat galaw nila. May mga hayop din na parang hinugot mula sa isang kwento. Mga usa na ang mga sungay ay may mga nakasabit na parang bituin, at mga paru-paro na mas malaki pa kesa sa palad ko. Sa kabila ng kagandahang ito, may naramdaman akong kakaiba. Hindi takot, ngunit parang may mga nagmamasid. Hindi ko alam kung sino o ano, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Tumigil ako sa isang lugar na may maliit na lawa. Ang tubig nito ay malinaw na parang salamin. Yumuko ako upang tignan ang sarili ko sa tubig. Ngunit sa halip na mukha ko, isang kakaibang imahe ang nakita ko. Isang matangkad na nilalang na nakatayo sa likuran ko. Agad akong napalingon. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang lalaki. Matipuno, mataas, at tila kakaiba ang itsura. Ang balat niya ay parang marmol, makinis, kumikinang, habang ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng liwanag ng mga bituin. Hindi ko alam kung matatakot ako o hahanga. "Dayuhan," sabi niya. Ang boses niya ay malamig ngunit malinaw. "Hindi ka dapat naririto." Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko, nabalot ako ng kaba, ngunit kasabay nun, parang humanga ako sa kakaibang anyo niya.
lumapit siya sa akin. Dahan-dahan, ngunit matatag. Ano ang pangalan mo? Anastasia. Ikaw, sino ka? Gervasio. Sagot niya, habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Ikaw ba'y nag-iisa? Paano ka nakapasok dito? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang sabihin ang tungkol sa pintuan. Ngunit sa kabila ng kanyang kakaibang anyo, tila may pakiramdam ako na kaya niya akong tulungan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nasaan ako. Basta pumasok lang ako sa isang pintuan, pero nang lingunan ko yun, wala na, hindi ko na nakita. Tumigil siya at tumingin ng matagal sa akin. Kung ganon, wala kang ibang paraan para makabalik. Ang pintuan na yon ay isa lamang sa mga misteryo ng aming mundo. At sa sandaling mawala to, hindi na basta-basta bumabalik. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Wala na bang paraan para makabalik? Ngunit bago pa man tuluyang maabot ng takot ang buo kong pagkatao, muli siyang nagpatuloy. Ngunit, kung gusto mong mabuhay at makahanap ng sagot, sumama ka sa akin. Ang mundong ito ay hindi laging kasing payapa ng nakikita mo ngayon. Wala na akong magawa kundi sumunod. At sa mga oras na iyon, nagsimula ang hindi ko inaasahang paglalakbay sa mundo ng mga engkanto kasama ang mahiwagang si Gervasio. Habang sinusundan ko si Gervasio, hindi ko maiwasang humanga sa ganda ng mundo ng mga engkanto. Ang mga puno ay tila mas buhay. Ang bawat bulaklak ay kumikislap na parang may sariling ilaw. At ang hangin ay puno ng mga himig na parang musika mula sa kalikasan mismo. Pero kasabay ng paghanga ko ay ang pag-usisa. Sino si Gervasio? At bakit parang alam niya ang tungkol sa pintuang yon? Gervasio, may tanong ako. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko, binasag ang katahimikan. Napatingin siya sa akin at sandaling hindi nagsalita. Sa liwanag ng mahiwagang mundo, lalo ko pang napansin ang kakaibang anyo niya. Ang kanyang balat na parang marmol at ang kanyang mga mata na tila naglalaman ng mga bituin. Hindi lahat ng dayuhan ay nakakapasok dito. Ang pintuang iyon ay hindi basta-basta lumilitaw. Kung ikaw ay nakapasok, may dahilan kung bakit. At ano namang dahilan yon? Hindi siya sumagot. Salip, itinuro niya ang isang landas na may makikitang kakaibang mga puno na parang umiilaw. Hindi pa oras para malaman mo. Ngunit kung nais mong mabuhay sa mundong to, kailangan mong magtiwala. Nagpatuloy kami sa paglalakbay. Habang naglalakad, may napansin akong mga nilalang sa di kalayuan. Ang ilan ay mukhang tao, ngunit may pakpak, habang ang iba ay kakaibang hayop na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng kanilang kakaibang anyo, naramdaman kong pinagmamasdan nila ako. Tila nagtataka o nagdududa. Gervasio, bakit naman ganun sila tumingin sa akin? Dahil ikaw ay kakaiba para sa kanila. Anastasia, ang mundo ng mga engkanto ay bihirang makakita ng mga mortal. Sa paningin nila, isa kang intruder. Napalunok ako. Mapanganib ba to? Tumigil siya at hinarap ako. Oo, hindi lahat na nakikita mong maganda rito ay mabuti. May mga nilalang na nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataong makapanghuli ng dayuhan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang pakiramdam ng pag-asa na kaya kong makabalik sa mundo ng mga tao. Kailangan ko lang magtiwala kay Gervasio. Pagdating namin sa isang malawak na parang, tumigil siya at tumingin sa akin.
Dito tayo magpapahinga. Sabi niya. Habang nagpapahinga kami, muli akong nagtanong. Gervasio, sino ka ba talaga? Hindi ka ordinaryong engkanto, hindi ba? Nakita kong napatingin siya sa malayo. Parang nag-iisip kung sasagutin ba niya ang tanong ko. May mga bagay na mas mabuting hindi na malaman. Sagot niya sa wakas. Ngunit kahit anong pag-iwas niya, nakita ko ang bigat sa kanyang mga mata. Bigla, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Napatingin si Gervasio sa gilid at naging seryoso ang kanyang mukha. May paparating. Paparating? Sino? Mga nilalang na hindi natin dapat salubungin. Humanda ka, Anastasia. Magsisimula na ang unang pagsubok. Ang hangin sa paligid ay biglang naging malamig. Narinig ko ang mga yabag na tila bumalot sa buong parang. Hindi ko makita kung sino o ano ang papalapit. Ngunit naramdaman ko ang mabigat na presensya na tila naninindak. Si Gervasio, na dati ay kalmado, ay biglang naging alerto. Tumayo siya sa harapan ko. Parang nagtatanggol. Magtago ka. Utos niya sa akin. Huwag kang lalayo sa likod ko. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero sumunod ako. Kumapit ako sa isang puno at sinilip ang paligid. Mula sa kadiliman ng gubat, lumitaw ang mga nilalang na hindi ko pa nakikita kahit sa panaginip. Matataas, may mga itim na balat na parang usok at mga mata na kumikislap ng pula. Sila ay naglalakad ng dahan-dahan. Ngunit bawat hakbang ay parang gumagawa ng puwersa sa lupa. Gervasio, sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay malamig at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang itinakdang hari ng ating kaharian. Itinatago mo na naman ang iyong sarili. Napatingin ako kay Gervasio. Hari? Siya ang itinakdang hari ng mundong to? Hindi ko yun inaasahan. Ngunit si Gervasio, sa halip na sumagot, ay mas lalong naging seryoso. Hindi ako interesado sa trono. Sagot niya ng malamig. At wala kayong karapatan na sundan ako dito. Natahimik ang mga nilalang. Isa sa kanila ang umiti ng malalim. Parang nang aasar. Ngunit hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran, Gervasio. Ang trono ay naghihintay sa iyo. At ang mga nilalang ng dilim ay handa nang tanggapin ka bilang kanilang hari. Hindi ko kailanman pipiliin ang daan ng dilim. Sagot ni Gervasio. At ang boses niya ay punong-puno ng galit. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit tila nagliwanag ang kanyang balat. Parang may kapangyarihan siyang nagmumula sa kanyang katawan. Bigla, isa sa mga nilalang ay sumugod sa kanya. Napasigaw ako, ngunit mabilis na iniwas ni Gervasio ang kanyang sarili at tinamaan ang nilalang ng isang suntok na nagpakawala ng liwanag. Ang nilalang ay nawala na parang usok. Anastasia, tumakbo ka! Sigaw niya. Pero paano ako tatakbo kung alam kong wala akong alam tungkol sa mundong to? At kahit takot na takot ako, hindi ko maiwan si Gervasio. Pagkatapos ng matinding engkwentro, nagapi ni Gervasio ang mga nilalang. Hiningal siya, ngunit nanatili siyang matatag. Lumapit ako sa kanya. Nanginginig pa rin sa takot. Sila ba ang tinatawag mong mga nilalang ng dilim? Sila nga. At babalik pa sila. Ang mundong ito ay puno ng kagandahan. Ngunit may bahagi nito na binabalot ng kasamaan. Ang trono na nais nilang ibigay sa akin ay bahagi ng mundong yun. Pero bakit mo tinanggihan? Nakita ko ang saglit niyang pagtahimik. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya ay nakita ko ang bigat ng responsibilidad na iniwan niya. Dahil ang maging hari ay nangangahulugan ng paglimot sa lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Ayokong maging bahagi ng isang mundo na sisira sa akin.
Sa puntong iyon, naintindihan ko na mahigit pang misteryo sa likod ni Gervasio. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli siyang nagsalita. Kung gusto mong makahanap ng pintuan pabalik, kailangan nating magmadali. Hindi magtatagal, mas marami pang darating. Alam ko namang delikado sa mundong to. Ngunit sa bawat saglit na kasama ko si Gervasio, mas nagiging malinaw na may connection kami. At sa kabila ng kanyang pagtanggi sa kanyang kapalaran bilang hari, naramdaman kong may dahilan kung bakit kami nagkita. Habang naglalakad kami palayo mula sa lugar ng labanan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ano talaga ang ginagawa ko rito. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng mundo ng mga engkanto. Ang kagandahan nito ay may kaakibat na panganib na hindi ko mawari. Si Gervasio ay tahimik, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang lalim ng kanyang iniisip. Tila alam niyang may paparating na mas malaking unos. Gervasio, basag ko sa katahimikan. Paano kung hindi ko na mahanap ang pintuan pabalik? Tumingin siya saglit sa akin. Hindi ko hahayaan na hindi mo ito mahanap. Ngunit kailangan mong maging matatag. Ang mundong ito ay sinusubukan ka. Kung mahina ka, hindi ka makakabalik. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa akin. Kahit natatakot ako, may bahagi sa akin na nagsasabi na kailangan kong maging matapang. Hindi ko pa rin lubos na maunawaan kung bakit ako dinala ng pintuan dito. Ngunit alam ko na hindi ako aalis nang hindi nalalaman ang dahilan. Pagkalipas ng ilang oras, narating namin ang isang lugar na tila patay na gubat. Ang mga puno ay kulay abo at ang hangin ay mabigat na parang may dumadagundong sa ilalim ng lupa. Napahinto si Gervasio at nilingon ako. Nandito tayo sa hangganan ng kagubatan ng mga dilim. Dito matatagpuan ang pintuan na hinahanap mo. Ngunit hindi ito basta-basta ibibigay sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pintuang ito ay binabantayan ng isang nilalang na sinusubok ang mga pumapasok at lumalabas. At ang pagsubok na yon ay kadalasang may kapalit na buhay. Kung ganon, bakit tayo narito? Dahil kailangan mong subukan. Walang ibang paraan para makabalik ka sa mundo ng tao. Sa bawat hakbang namin papunta sa gitna ng gubat, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng presensya ng nilalang na binabanggit ni Gervasio. Nang marating namin ang isang bukas na espasyo, naroon ang pintuan. Maliwanag ito at tila inaanyayahan akong lumapit. Ngunit bago pa ako makalapit, isang malalim na boses ang umaalingaw-ngaw mula sa kadiliman. Sino ang nangahas na lumapit sa aking pintuan? Mula sa lilim ng mga tuyong puno, lumabas ang isang nilalang na malaki at nakakatakot. Ang balat nito ay tila gawa sa mga anino at ang mga mata nito ay parang dalawang nagbabagang baga. Tumayo ito sa harapan ng pintuan. Hinaharangan ang daan. Nagsalita si Gervasio habang tinuturo ako. Nais ng dayuhang ito na makabalik sa kanyang mundo. Pahintulutan mo siyang subukan ito. Kung gayon, isa lamang ang kailangan niyang gawin. Ipagpalit ang isang buhay upang buksan ang pintuan. Napatingin ako kay Gervasio. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ko, halos hindi ko maituloy ang mga salita. Ang pintuan ay hindi nabubuksan ng libre. Kailangan ito ng sakripisyo. Sa sandaling iyon, nanlumo ako. Paano ako makakabalik kung may kapalit na buhay? Napatingin ako kay Gervasio. Tahimik siyang nakatingin sa akin at nakita ko ang bigat sa kanyang mga mata. Alam kong iniisip niya ang parehong bagay. Hindi kita iiwan dito. Sabi niya ng matatag. Kung may buhay mang kailangang isakripisyo, hindi ito magiging iyo.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang nilalang. Magdesisyon ka, mortal. Alin ang mas mahalaga? Ang iyong kaligtasan o ang buhay ng iyong kasama? Ang mga salita nito ay parang kutsilyong tumama sa akin. Ang liwanag ng pintuan ay nandoon lang. Halos maabot ko na. Ngunit paano ko pipiliin ang sarili kong kaligtasan kung kapalit nito ay si Gervasio? Siya ang nagligtas sa akin sa mundong to at ang tumulong sa akin sa kabila ng kanyang sariling laban. Habang tumatagal, nararamdaman kong umiinit ang paligid. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Sa gitna ng lahat ng to, hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang susunod na hakbang ay magpapasya ng aming kapalaran. Tahimik ang paligid habang nakatitig ako sa pintuan. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon, ang pag-asa at ang takot na naghahalo sa bawat tibok ng puso ko. Si Gervasio ay nakatayo sa tabi ko. Matibay, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Anastasia, kung kailangan kong magsakripisyo para sa'yo, handa akong gawin yun. Hindi. Hindi ko matatanggap na ikaw ang mawawala para lang makabalik ako. Ang nilalang sa harap ng pintuan ay naghintay. Tila naaaliw sa aming pag-aalinlangan. Ang oras ay nauubos, mortal. Gawin mo na ang iyong pagpili. Tumayo ako ng tuwid at huminga ng malalim. Tumingin ako kay Gervasio at sa pintuan. Napagtanto ko, ang mundo ng mga engkanto ay hindi lang basta isang mahiwagang lugar. Ito ay tahanan para kay Gervasio at sa marami pang nilalang dito. Hindi ko kayang iwan siya ng ganun-ganun na lang. Ngunit alam ko na hindi rin siya maaaring manatili na nakatali sa akin. Bigla, naramdaman ko ang init mula sa pintuan. Ang liwanag nito ay lumakas at ang nilalang ay biglang umurong ng bahagya. Tila may kakaibang persa na pumigil dito. Sa gulat ko, narinig ko ang isang boses. Isang mahinang tinig na parang nagmumula sa mismong pintuan. Walang kailangang isakripisyo. Sabi nito, ang tunay na pagsubok ay handang magsakripisyo para sa iba. Ngayon, ipinakita niyong dalawa ang tunay na tapang. Nagtaka ako at napatingin kay Gervasio. Ngunit nakita ko ang pagsilay ng ngiti niya. Parang naintindihan niya ang nangyayari. Ang pintuan ay tumutugon sa tunay na kabutihan. Hindi ito kailanman magpapato ng kamatayan kung walang tunay na dahilan. Sabi niya. Ang nilalang sa harap ng pintuan ay biglang naglaho na parang usok. At ang pintuan ay bumukas ng dahan-dahan. Sa loob nito, nakita ko ang aking mundo. Ang simpleng tanawin ng aming bakuran, ang mga ilaw mula sa aming bahay, at ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ko, may bigat pa rin sa puso ko. Tara na, sabi ni Gervasio. Tinutulak ako palapit sa pintuan. Ito na ang pagkakataon mo upang makabalik. Wait lang. Teka lang. Paano ka? Hindi mo ba ako sasamahan? Umiling siya, ngunit may malambing na ngiti sa kanyang mukha. Ang mundong ito ang tahanan ko. Dito ako nabibilang. Pero tandaan mo, Anastasia, kung kailan mo man naisin, hahanapin kita. At kung sakaling makita mong muli ang pintuan, alam mong palaging may naghihintay para sa'yo dito. Hindi ko napigilang mapaluha, ngunit alam kong tama siya. Humakbang ako papunta sa pintuan. At bago ko ito tuluyang tawirin, humarap ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Gervasio. Hinding-hindi kita malilimutan.
At hindi rin kita malilimutan, Anastasia. Palagi mong dalhin ang alaala ng mundong to. Pagkatapos kong pumasok sa pintuan, nagising ako sa kakahuyan sa likod ng aming bahay. Ang gabi ay tahimik at parang walang nagbago sa paligid. Ngunit alam ko na hindi na ako pareho. Ang mga alaala ng mundo ng mga engkanto at negerbasyo ay nanatili sa puso ko. Sa tuwing tumitingin ako sa buwan, palagi kong naiisip ang mundo ng mga engkanto at ang matapang na si Gervasio. Hindi ko alam kung kailan ko muling makikita ang pintuan. Ngunit alam ko na kung darating ang araw na yon, ay handa akong bumalik. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Have a nice day po!